kapag hindi, walang malay ka na ang nangyayari sa iyo, napapasama na ang iyong kaisipan dahil nalalagak ka na sa paggawa ng kasamaan dahil nakukura ang iyong kaisipan. Pag nakura ang iyong isip, malalagak ang puso mo sa paggawa ng kasamaan. Isang bagay na nakapaloob dahil hindi isinasagawa agad yung habol doon sa masamang gawa. Kaya kapag kalingkod ng Diyos, pinarurusahan niya yung kanyang mga iniibig. Kaya makakaramdam ka ng hampas ng Diyos. Ang sabi doon sa 12:6 ng Hebreo, pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kaya kapag ikaw, ikinukonsider mo pa yung sarili mo na anak, dapat ma-realize mo yung parusa ng Diyos para huwag kang makasamang parusahan ng sanglibutan. Yan ang sabi sa 11:32 ng unang Korinto. Kung tayo hinahatulan, pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanglibutan. Kaya pasalamat ka pagka may hatol na nararamdaman ka na. Dahil mayroon, pagka hindi pa nararamdaman yung hatol, ang nangyayari, nalalatak ang puso sa paggawa ng kasamaan. Kasi ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi sinasagawa agad. Pero dapat, kung tayo hinahatulan, pinarurusahan tayo ng Panginoon. Kung napaparusahan ka na dahil hinahatulan ka na, may hatol ka na agad para huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan. You have to realize that. Pinarurusahan niya yung kanyang iniibig. Dapat maramdaman mo yun para ka makabalikwas. At sa puntong ito, ipinapansin ni Kuya kung paano ba tayo mahihiwalay sa kasamaan. Ang sabi sa Jesus sa isa-is ng Kawikaan, sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay hinihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Ayun pala, sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay hinihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Hindi malalagak ang puso mo sa paggawa ng kasamaan. Matututo kang humiwalay sa kasamaan. At ang sabi, sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. Ano ba ang isang bagay na nakapaloob doon sa katotohanan? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Yung katotohanan na salita ng Diyos, magpapabanal sa iyo yun. Maaalis ka sa kasamaan kung ikaw ay nag-iingat ng salita dahil ang salita mo'y katotohanan. Kung iniingatan mo yung salita sa puso mo, dahil sa pagkatakot mo sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay hindi hiwalay ang mga tao sa kasama.